nagkakabarilan doon ngayon. Sinusulog nilang buong lugar. Siguraduhin mo sa kanila. Umalis na naman to si Carlito kagabi. Sigurado ka? Siguraduhin mo sa kanila, ang daming namatay. Huwag kang aalis dito. Ako na lang ang pupunta doon. Baka lalo tayong mapahamak eh. Dito ka lang, ha? Namatay si Alberto Montemayor kaninang umaga sa ospital na San Dionisio, sanhi ng tama ng bala, pagkatapos sinatakihin sa puta nila sa pier. Samantala sa San Dionisio pa rin, kasalukuyan nasusunog ang lupain ng mga balyente, pagkatapos magkabarilan ng mga hinihinalang mga rebelde, kampi sa mga Montemayor at doon nagsitungo. Marami ang nasawi, ang ilan ay nasunog sa mga sumabog na bahayan. Ako, di ba nanon si Carlito? Tinawag na sa akin to ni Andres. Eh paano kung kasama si Carlito sa mga namatay? Kailangan na ng tulong ni Carlito. Pwede ako. Hindi ka pwede, Father Arvin. Pinaghahanap ka rin katulad ni Cesar. Kami, pwede kami umuwi ng San Dionisio. Oo nga. Ang alam lang ng gobyerno ni Gonzalo, umuwi lang kami sa probinsya, pero walang nakakaalam na kasapi na kami. Paano kung pag-initan kayo? Ano sasabihin niyo? Wala silang makukuha sa amin. At saka ang mahalaga, malaman natin kung buhay pa si Carlito. Kailan kayo pwede umalis? Sa lalong madaling panahon. Total, may dahilan kami. Libing ni Rafael. May biyahe mamayang hapon na alis kami. Halika na, magandaan tayo. Halika na. Emil. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Salamat, Father. Salamat. Christina, wala na si Alberto. Halika, upo ka muna. Namatayan din tayo. 3 pamilya, 3 patay. Pati ba naman sa patay, kailangan pantay-pantay pa rin sa mga pamilya ni Daddy. Ernestina, tumawag na naman si Paloma. Gusto niyang umuwi. Ay, naku, tatawagan ko siya. Hindi siya pwedeng umuwi dito, lalo na ngayon. Gusto niyang makita ang burol ni Alberto at Rafael. Gusto rin niyang makipaglibing. Mami, puhulihin lang si Lindo. Kaya kalimutan na nila ang pag-uwi dito. At tayo din. Pagkalibing ni Alberto, aalis na tayo sa bansang ito. Ayoko. Hindi ko iiwan ang buntod ni Alberto. Mami, patay na si Alberto. Tagal ko hindi nakita ang anak ko. Ngayong magkasama na kami ulit, hindi ko na siya iiwan. Ikaw na lang ang sumunod sa anak mo. At ako, maiiwan ako dito para sa anak ko. Ilan bang rebelde ang sinugod ninyo, ha? Para masunog ng ganito kalaki ang lupain namin! Sabi sa akin ng security namin, wala pa sa 10 at tumakbo dito. Bakit mahigit na sa 20 ang bilang na namamatay? Miss Valiente, gagawa pa ho ako ng report para ibigay sa aming Supreme General ang tungkol dito. Teka muna. Kailangan ko ring malaman, no? Lupain namin to eh. Pati mga tauhan namin nadamay na. Hindi naman po namin nakalain na dito sila magtatago. May namatay din po sa amin. Nasaan? At bakit walang balita tungkol sa mga sundalong namatay? Nasa ospital na po. Patay na ba o buhay pa? Patay na raw ho. Di ba may mga pangalan yung mga sundalong yon? Bakit hindi mo sabihin? Titignan ko ho. Titignan? Teka, sino ba pinuno dito? Ako po ang pinuno dito. Ikaw? Ano klase kang pinuno? Ha? Hindi mo alam kung sino-sino sa mga tauhan mo ang patay? Wait till my lola hears of this. Miss Montemayor, pwede po ba kayong ma-interview? Hindi pwede. Magandang gabi, Miss Montemayor. Darating po ba si Presidente Montemayor? Alam niya, busy na siya kanina. Dapat pupunta na siya dito. Pero biglang hindi niya nakayanan. Siguro bukas na lang siya sasama sa libing.
sabay na ililibing si Alberto, pati si Rafael. Ano naman po ang masasabi niyo sa usap-usapan na baka ibalik ni Supreme Commander ang martial law? You know, off the record, martial law never left us. Ang kinatatakot ko lang, baka naman sa gulong nangyayari sa pamilya namin, biglang ibalik ang martial law. Kaya as of now, wala kaming ibibigay na official statement ang pamilya ko. Salamat po, Miss Montemayor. Salamat. Salamat. Amanda, patungkol na naman ba sa atin ang pagdideclare ng martial law ni General Gonzalo? I guess Matutuloy so. ito. I guess so. Pero nakita mo ba ang mga tao sa labas? Pati dun sa bahay natin? Ang dami. Naniniwala pa rin sila sa atin. Kaya lalong dapat hindi ka huminto, Amanda. Yeah, pero alam mo, may mga nag-iingay na rin kasi sa gobyerno niya. Lalo na with the expose of Alberto. Kaya dapat, pinapatahimik na niya lahat. Hindi ba? Ano ba yan? Huhulihin na naman tayo? Hindi. As long as we cooperate. Naku, Mila, puro kalokohan yung pinag-iisip mo. Ako pa ang may kalokohan. Isang plato ng sundalo ang dinala ninyo sa pier para sa iisang tao. Nakapatay kayo ng foreign press. Sinunog niyo mga lupain ko sa San Dionisio. All for what? Dahil na-expose kayo ni Alberto Montemayor? Sinabi ko na sa'yo paulit-ulit na lahat ng mga sinabi ni Alberto ay kasinungalingan. Pure and simple. Kayo lang ang hindi nagsisinungaling ganon. Well, we're not answerable to anyone. The whole world knows. Let the world sink if it has to sink. If the country has to be isolated, so be it. It's too late. No, it's never too late. It's not late for us. Look, hindi pa maayos lahat sa ating bayan. Magulo pa tayo, Romina. Ang daya pang dapat gawin, for example, yung apo mong si Carlito Valiente na yan, ay dapat siyang managot doon sa kanyang mga pinagkasangkutan. As a matter of fact, if it's necessary, may ibalik natin ang martial law. And for your information, I just quoted that to the press a while ago. Sinabi ko yan. Alicia! Angie! Emil! Asan si Rosa Camila? Halika! Rosa Camila! Rosa Camila, pinalabas namin umuwi kami ng probinsya at ngayon lang bumalik para sa buhay ng asawa mo. Alam mo, mabuti nakahabol kami. Nakakarinig ako ng balita. Ibababa nila ang martial law. Nawala ba? Siya nga pala, anong balita kay Carlito? Tumawag sa akin kanina si Guada sa cellphone ni Mami. Nandito daw sila ni Andres. Chine-check kung ano nangyari sa mga lupain nila. Eh, bakit nga ba walang sumasagot sa cellphone mo? Iniwan ko kay Carlito. Kanina pa nga ako tumatawag eh. Baka kayo magpupulungan. May mga sundalo sa paligid. May martial law pa naman. Baka pag ginalaan tayo. Kailan inilibing si Rafael? Bukas. Angie, pwede ba huwag muna kayong bumalik doon? Hindi na pwede, Alicia. Nangako na kami. Hintayin na lang natin ang libing ni Rafael. Sasama na ako sa inyo. Sa Camila. Angie, pwede ba mag-base muna kayo? Tulungan niyo ako. Sige. Itutuloy mo na naman ang binabalak mong pagsama kay Carlito. Magdideclare na naman sila ng martial law. Mapapahamak kayo ni Carlito. Dadamay mo pa si Emil at si Angie. Mama, hindi na nga natin alam kung nakaligtas na nga si Carlito sa nangyari. Hindi na to para kay Carlito, Ma. Huwag naman sana may nangyaring masama sa kanya, pero buhay man siya o patay, sasama at sasama ako kay La Cesar. Hindi mo kaya ang ginagawa nilang pantakas-takas, patago-tago. At mas hindi na ako makakatagal dito. 3 nang namamatay sa pamilya natin, pero anong ginagawa natin? Tumatahimik pa rin tayo. Pinakawalan nga tayo, pero martial law. Kapag tinuloy ni Gonzalo yung lahat, pwede na naman gawin nila sa atin. Pwede pang ipatupad yung warrantless arrest. Kaya nga kahit ngayon, pwede kang ipapick up.
Ma, kapag nakaalis ako dito, baka mas ligtas pa ako kaysa sa inyo na nandito. Mas mapanganib pa kayo. Ma, lahat tayo nabusalan na naman. Si Ate Amanda, si Daddy, kahit humingi pa siya ng tulong sa ibang bansa. Ma, hayaan mo na akong ipagpatuloy ang laban ng pamilya natin. Makain na. Ikaw na lang ang kumain, Ernestina. Babantayan ko si Alberto. Isang gabi lang ang binigay sa atin. Sa ginagawa ninyo, mukhang magkakasakit pa kayo eh. Baka mahilo ka pa bukas sa libing, kaya kumain ka na. Hindi ko iiwan si Alberto. Sige. Uwi na ako. Kausapin ko pa si Daddy eh. Pa saan? Abay, kukunin ko na yung mana natin. Kukunin ko na yung mana ko. At lahat ng kung anong pwede ko makuha sa kanya dahil maghahanda na tayo sa pag-alis natin, hindi ba? Eh, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ako sasama. May mga naipon akong pera. Kunin mo na lang yon. Ma, hindi pwede. Iyo yun eh. At kakailanganin niyo yun. Pero sa kanila na lang. Kanya-kanya na kami. Wala nang pakisamahan. General, very good news. May balita tayo tungkol kay Carlito Valiente sa San Dionisio. Nahuli na. Bakit pati pamilya namin? Eh, hindi pa naman sigurado eh. Kung hindi, cellphone ni Rosa Camilla ang hawak mo. Alam mo yun. May balita na ba kayo kay Carlito? Cellphone ko to na pinahiram kay Carlito. Nakita yan sa loob ng sumabog na kubo. Si Carlito. Hindi ko alam. Pero meron isang bangkay na nakita sa loob ng kubong yon. Sunog na sunog, hindi na makilala. Basta niya nakuha yun eh. Better than that. Should I inform Madam President about it now? No. Bayaan mo siya magpahinga. Maybe ito lang huling mahimbing na tulog niya. Siguro ito rin ang unang mahimbing na tulog natin dahil it seems wala na tayong mga problema. Hindi pa naman sigurado kung si Carlito yung bangkay na yun eh. I-undergo pa ito ng DNA at dental testing. Sunog na sunog yung bangkay. So pwede ba tayong umasa na hindi si Carlito yon? Ang mabilis sasabihin niyo, cellphone na nga ni Rosa yan, di ba? Rosa! Tita Angie! Tingin tubig! Teka. Kung mawawala ka, di na lumibig ka. Kayo? Bakit may balyente dito sa loob ng pamamahay ko? Makikiramay po sana kami, Mr. President. Papatayin niyo ang pamilya ko pagkatapos makikiramay kayo? Magsilayas kayo! Leandro, wala silang kinalaman sa nangyari. 3 sunod-sunod ang namatay. Walang kinalaman ang gobyerno ng lola mo? Layas! Wada, mabuti pa umalis na tayo para wala nang gulo. Halika na. Balitaan ka namin, ha? Pasensya na kayo. Magpapatuloy ka pa ba? Oo. Magkaka-martial law na naman. Lucinda, may plano ko.
Paano si Ate Ernestina? Sasama ko siya. Si Mami. Lucinda, alagaan mo si Mami. Aalis na ako. Lucinda, isama mo. Kailangan niya magpa-ospital. Lucinda naman, ano bang gusto mong gawin ko? Ako na nga lahat eh. Ako na nag-aasikaso sa problema ng pamilya. Ako pa mag-aalaga kay Mami. Grabe ka naman. Tapos ano-anong gagawin mo? Aalis ka na lang? Hindi mo lang naisip na mag-participate sa problema ng pamilya? Para sa'yo parang wala nang hope? Malaya. Mang Carlito? Hindi, akala ko lang. Sino ka? Ako pong inutusan ni tatay para magdala po nito. Hindi ba alam ang panganib yung ginagawa mo? Pwede ka mahuli niyan, ah. Madalas ko na po itong ginagawa para kay tatay. Kumain na po kayo. Salamat. Wala bang mga sundalo dito nakapaligid? Dito po wala na. Pero sabi ni tatay, dito muna po kayo. Mas ligtas daw po kayo dito. Pero kailangan ko talaga lumabas eh. Pwede ba kita mautusan? Teka, ano to, ha? Utos po tayo Supreme Commander. Ako ay lahat naman utos si Supreme Commander eh. Pati ba naman sa lamay ng kapatid ko? Baka na po may manggulo raw dito. Pambihira kayo naman ang nanggugulo, hindi naman kami eh. Pwede ba pakirespeto lang ang lamay ng kapatid ko? Doon na kayo sa labas. Yes, ma'am. Let's go! Mommy, Lola said you have something to tell. Charlie, I'm going away. With Daddy. No, alone. Where is Daddy? Di ko alam, anak. Nawawala si Daddy. Di ko alam kung buhay pa siya. That's why I have to go away to continue this fight. Do you understand? Understand. And now that your lolo is sick, you will be the man of the house of Monteverde. Wala na si Tatay Rafael. Wala na si Tito Nestor. Wala na rin si Tito Alberto. Kayo na lang ni Daddy. That's why you will have to be a very good boy and help your Lola and you should take care of Lolo, okay? Nakikiramay po, Mrs. Palma. Salamat. Nasasabi po ni Matang Lawing,